Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinawalang sala sa plunder ng Sandigan Bayan, sina dating Senador Juan Ponce Enrile, pati ang kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes at si Janet Napoles. Kaugnayan ng pork barrel scam o paglalaan umano ng pondo sa mga peking NGO para makakuha ng kickback. Lusot man sa plunder, may hinaharap pa ring hiwalay na mga kaso ang tatlo. At nakatutok si Maki Pulido. 10 taon mula nang pumutok ang pork barrel scam, ang umano'y modus ng paglalaan ng PDAF o Priority Development Assistance Fund ng mga mambabata sa peking NGO ni Janet Napoles para makatanggap ng kickback. Pinawalang sala si dating Senador at ngayon Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kasong plunder, isa lang sa mga kasong kaugnay ng scam. Lusot na rin sa kasong plunder ang kanyang dating Chief of Staff na si Gigi Reyes at si Janet Napoles. Sabi ng Sandigan Bayan, hindi napatunayan beyond reasonable doubt na tumanggap sina Enrile at Reyes ng kickback at komisyon sa scam na ayon sa alegasyon ay umabot sa 172 million pesos. Wala umunong testigong nagsabing nag-abot sila o nag-transfer ng pera mismo kay Enrile. Wala rin umunong ebidensyang sapat sa nire-require ng mga kasong kriminal para masabing walang dudang natanggap ni Reyes sa hiwa-hiwalay na pagkakataon ang mahigit 46 million pesos bilang kickback. Sabi ng korte, bagamat tiyak na bumuo nga ng mga peking NGO si Napoles, hindi rin sapat ang ebidensya ng prosekusyon para patunayan ang umunoy pagbibigay ni Napoles ng kickback o komisyon kay Enrile o kay Reyes. Sabi pa ng korte na ipakitang pineke ang mga dokumento para kunyari natanggap ng mga benepisyaryo ang pondo mula sa PDAF. At base sa mga ebidensya, hindi napatunayan ng prosekusyon ng kasong plunder na ayon sa batas ay dapat umabot sa 50 million pesos na ill-gotten wealth para masabing plunder. Bagamat sang-ayon sa pagpapawalang sala sa plunder si Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, sabi niya sa kanyang dissenting opinion, dapat ay kinasuhan din ng 5 counts of bribery si Reyes at si Napoles naman 5 counts of corruption of public officials. Pagkatapos ibaba ng special court ang hatol ay lumapit si Napoles kay Enrile at nakipagkamay. Si Reyes naman nagmano sa abogado ni Enrile na si Attorney Estelito Mendoza. Sinasasalamatan ko yung mga magistrado for rendering justice to all of us. I knew all along that I'll be acquitted because I've not done anything. We have not done anything in this case. And I hope that the people who filed those cases against us will examine their conscience. Hindi na nagbigay ng pahayag si Reyes. We are vindicated. It was a long road, and JB is acquitted, including Jessica Reyes. Nagpasalamat din si Napoles sa mga sumuporta sa kanya. God is good. Thank you. Thank you. Sa lahat ng nagdasal, thank you very much. Yeah, I'm happy. Were you surprised po ba or... Hindi, syempre, no? Talaga, grabe. Lusot man sa plunder, may hinaharap pa ring hiwalay ng mga kasong 15 counts of graft sina Enrile, Reyes at Napoles bukod sa iba pang kaso laban kay Napoles. At base sa pagsisiyasat ng GMA Integrated News Research, may naunang conviction o hatol na guilty na rin kay Napoles para sa plunder at mga kaso ng malversation of public funds. Kaugnay pa rin yan sa inilaang PDAF ng iba pang mambabatas noon sa kanyang peking NGO. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kanselado na ang Philippine passport ni Alice Go. Iniimbestigahan din ng Foreign Affairs Department ang aligasyon sa isang international docu na isa siyang Chinese spy. Nakatutok si Salima Refran. Matapos makwestiyon ang kanyang pagkakakilanlan sa investigasyon ng Senado at Kamara. Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. Tuluyan ang kinansela ng Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ni dismissed Bambantarlac Mayor Alice Go na iniuugnay sa ilegal na operasyon ng Pugo sa kanyang bayan. Sabi ng DFA, fraudulently acquired o nakuha raw sa maling paraan ang kanyang pasaporte.
Sa sertipikasyon kasi ng DOJ at NBI, lumalabas na nag-match ang biometrics ni Guo mula sa passport database sa biometrics naman ng isang Guo Waping sa NBI files. Epektibo noong September 30 ang kanselasyon ng kanyang pasaporte. Ang Department of Justice ikinalugod ang pagkakansela ng passport ni Guo. Kasi yung having a falsified birth certificate is already very telling on her character and on what she's all about. If you try to present yourself as a Filipino, you better be a real Filipino. Wala pang tugon tungkol sa kanselasyon ng passport ang kampo ni Guo. Pero sabi rin ng DFA, seryoso nilang iniimbestigahan ang aligasyong Chinese spy si Guo na lumutang sa inilabas na dokumentaryo ng Al Jazeera. Of course, we're looking into that, but I can't divulge the details. Mabuti yan. Ang pakiusap ko lang sa proper authority, imbestigan nila na maayos para lumabas yung katotohanan. On our part, we're studying legal possibility na pwedeng filean yung case yung Al Jazeera for this malicious insinuation, di ba? Asan ba ang ano diyan? Asan ba ang hustisya diyan? Mag-a-allege ka na wala ka namang basihan. Samantala, gumulong na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa 87 counts ng money laundering kaugnay sa illegal na pogo sa Bamban, Tarlac. Humarap dito si Cassandra Leong pero hindi nakarating si Guo at ang sinasabing kapatid niyang si Sheila dahil kinailangan munang humarap sa deportation hearing sa Bureau of Immigration. Bukod sa money laundering, humarap din si Ong sa prosecution panel para naman sa reklamong qualified human trafficking. Kaugnay ng mga illegal na aktibidad sa ni-raid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. 14 na mga biktima ng trafficking at torture ang iniharap ng PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission. We did not submit yet a counter-affidavit, but we instead asked for a extension for at least a very reasonable period for us to submit a counter-affidavit, given the gravity, voluminous records, and complexity of both cases. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Sa Bulacan, 4 na lalaki ang namatay matapos umanong makalanghap ng kemikal habang nasa loob ng pagawaan ng patis. 3 sa kanila, tutulong lang sana sa trabahador na nakitang walang malay. Nakatutok si Jomer Apresto. Bangkay na ng datna ng mga otoridad ang 4 na trabahador na ito sa pagawaan ng patis sa Barangay Panghulo o Bando, Bulacan. Ang mga biktima magkakatabi sa loob ng isang fermentation pool. Ayon sa pulisya, pinaglinis ng may-ari ang isa sa mga biktima. Pero nagulat na lamang daw ang isa sa mga trabahador nang makita na wala ng malay ang biktima habang nasa ilalim ng fermentation pool. Humingi siya ng tulong, sir, sa mga kasama niya doon na nagtatrabaho. Pagkatapos, 3 kagad yung tumulong na iahon yung doon. Hanggang sa hindi na rin sila nakaahon, sir. Posibleng suffocation daw ang ikinamatay ng 4 na biktima matapos makalanghap ng kemikal mula sa loob. Nung tinatry na i-retrieve ng BFP, pati rin sila, hindi sila makatagal din doon sa loob. Hanggang sa ginamitan na sila ng breathing aparato para makababa doon sa ilalim. 2 sa mga namatay ay mga caretaker ng compound habang ang 2 naman ay mga construction worker umano sa katabing gym. Base sa investigasyon, nasa 4 na taon na daw hindi nag-ooperate ang nasabing pagawaan kaya palaisipan ngayon sa pamilya ng mga biktima kung bakit kailangang linisin ang fermentation pool. Ito yung gate ng compound ng pabrika ng patis kung saan namatay ang 4 na trabahador matapos umanong masuffocate sa isa sa mga fermentation pool. Mula sa gate na yan hanggang dito sa nilalakaran ko ay amoy na amoy pa rin ang masangsang na amoy. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya kung talaga bang non-operational na ang pabrika. Inaalam din ang posibleng pananagutan ng may-ari nito lalo at wala raw safety gear na suot ang mga biktima. Tanging lubid lamang kasi ang suot ng 3 sa kanila. Ay naman sa kaanak ng isa sa mga nasawing trabahador, pumirma na sila sa isang waiver na hindi na nila ipapa-autopsy ang labi ng mga biktima. Sabi ng mga pulis, sasagutin din daw ng may-ari ang gastos sa burol at libing ng kanilang kamag-anak. Pero pinag-aaralan pa rin daw ng mga kaanak kung magsasampa sila ng reklamo. Depende naman po kasi kung magkakais kami, kung tama naman po yung ibibigay nila sa amin, kung sapat naman po ba. Titignan pa po namin sa pag-uusapan kasi
mag-uusap pa naman daw po kami. Sinusubukan pa namin hinga ng pahayag ang may-ari ng nasabing pabrika. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Humarap si Sheila Guo sa pagdinig ng kanyang kasong deportation kanina, kung saan ikinumpara pa ang aktual na itsura niya sa mga larawang nakalagay sa kanyang mga pasaporte. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 8 ng umaga na magsimula ang pagdinig ng Board of Special Inquiry ng Bureau of Immigration sa deportation case ni Sheila Guo na kilala rin sa pangalang Zhang Mir. Bantay sarado si Sheila ng mga tauhan ng NBI nang personal itong dumalo sa hearing. Naroon din ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority at DFA. Reklamong misrepresentation as a Filipino citizen ang isinampa ng BI laban kay Sheila dahil sa dalawang pasaporte na nakuha sa kanya, isang Filipino passport at 3 Chinese passport. Sa pag-usad ng proceeding, ipinresenta ang isang larawan kung saan makikita si Sheila na nakaupo kasama ang ibang taga-BI. Tinanong ko si Ms. Sheila Guo, tinatanggi niya yung pagkakatanggap ng notice, pagkakaperma. Hindi daw niya alam, siguro stress lang, pero inilagay ko sa screen, nakaperma siya, nakadiit siya, kaharap ng aking serving officer na si Officer Dato, nagdiit siya at nagkamay siya. And all of these things, sa mga dokumento, fingerprint, mga picture, ay nasa jurisdiction namin na gamitin. Sa isang punto sa pagdinig, pinatayo si Sheila sa tabi ng screen na may litrato mula sa kanyang mga pasaporte. Para sa aking pansariling evaluasyon, makita natin ang facial features ni Sheila Guo kasi tinatanggi nga niya, yung passport ay naandun, yung tao ay naandun, para magkaroon lang ako ng reasonabling opinion na ano ba talaga ang tiyatawag. But that event alone will not by itself determine the outcome of this case. Maraming dokumento. Pinagsusumite sa loob ng 7 araw ng memorandum ang kampo ni Sheila bago magaba ng desisyon ang Board of Special Inquiry sa loob ng 15 araw. Ayon sa BI, posibleng maisalang din ang kaanak ni Sheila na si Alice Guo sa kahalintulad na deportation case sa gitna ng pagkwestiyon sa kanyang pagka-Pilipino. Pero ayon sa BI, sakaling mapatunayang maisala sa isang local case dito sa Pilipinas, kailangan munang pagdusahan ang ipapataw na parusa ng korte bago may patupad ang deportation. What is so important about the case of Ms. Sheila Guo is this is a precedent-setting case. Precedent. Marami palang ganito. So pwedeng on the basis of our procedures, on the basis of our exchanges, ganito na rin ang gawin namin sa mga susunod nang hindi na namin patagalin. Habang paalis ang tanggapan ng BI, sinubukan namin kunan ng pahayag si Sheila pero hindi siya nagsalita. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagbigay ng 25 million pesos na tulong ang opisina ng Pangulo para sa rehabilitasyon ng mga nasirang bahay at infrastruktura sa Batanes, kasunod ng pananalasa ng Bagyong Julian. Ang gobernador ng lalawigan may mas malalim na hiling sa Pangulo. Nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph? Nagbigay nga si Pangulong Marcos ng 25 million pesos para nga sa probinsya ng Batanes at tinanggap yan ni Batanes Governor Marilu Cayco. Nasa tabing dagat lamang ang bahay ni Rosidelia Napata kaya ramdam na ramdam nila ang paghugupit ng Bagyong Julian nitong Lunes. Aakalain mong winasiwas ang kanilang bahay sa lakas ng hangin at ulan. Tumakbo sila sa kapitbahay pero maging ang sinilungan nila ay winasak rin ng bagyo. Grabe po talaga. Ngayon lang to sir nangyari to sa amin na sobrang lakas. Halos maghapon po ang bagyo. Anong panalangin? Ay Diyos ko. Lord, tigilin nyo na po. Talagang hindi na po kaya talaga yung lamig. Basang-basa kami maghapon. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanila mismong nasirang mga bahay ang ilang residente ng Basco kasama si Batanes Governor Marilu Cayco. Pinadapa ng Bagyong Julian ang bahay ni Joel Mirabueno at Peter John Rada. Ininspeksyon din ng Pangulo ang sira sa Batanes Central School na tuklap-tuklap ang mga bubong. Ayon sa Pangulo, ang infrastruktura sa Batanes ang pinakatinamaan ng Bagyong Julian. Lampas 2,000 mga bahay ang nasira sa Batanes.
Nagbigay na ng mga paunang mga yero at kahoy ang Pangulo at lalawigan pero may susunod pa ng mga supplies na ibabarko sa October 6. Namigay din ng second round ng family food packs ang DSWD pati na mga water filtration devices. Nagbigay din ng 25 million pesos ang Pangulo para sa rehabilitasyon at financial assistance sa probinsya. Yung iba-ibang pangangailangan ng mga pamilya, bawat bahay, kaya kailangan magbigay na kami ng cash. So, magre-release na tayo ng 10,000 bawat household. Sinuntagan ng Speaker of the House ng 15 million ang release para sa tulong. Ang Office of the President naman ay magre-release kami ng 25 million para sa iyo. Sa kanyang pagbisita dito sa Basco, Batanes, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pangangailangan na matulungan ang mga residente ng Batanes na maipagawa ulit ang kanilang mga nasirang bahay dahil sa bagyong Julian. Nakita ko yung nasira, yung mga ibang bahay, talaga lalo na yung mga tao, yung mga talaga natangay lahat. So yun ang susunod namin gawin. Sa pulong ng Pangulo sa mga opisyal ng lalawigan, hiniling ni Cayco na magkaroon ng moratorium sa pagbabawal ng DENR sa pagkuha ng mga aggregates o bato at mga buhangin dahil protected area sila. Kaya sa halip na mga nakasanayang bahay na bato ang tirahan ng mga taga rito, ay mga kahoy at yero na rin ang ginagamit nila. Hanggang kailan pa po kaya kami magtitiis dahil sa napaka-restrictive na batas na ito? Bagamat maganda ang intensyon ng batas na ito, kawawa ang aming mga kababayan na hindi makakapagpatayo ng matibay na bahay. Palagay ko mas madali yung quarry, mas mahirap yung pagputol ng kahoy. Dahil bawal talaga po magputol ng kahoy. Anyway, we understand already the problem that you're facing. Mel, ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, SOCA, operational na yung airport dito sa Basco pero nakadepende pa rin yan sa mga airlines kung kaya nila na mag-mount ng mga flights papunta rito sa lalawigan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Kinokontak na ang mga kababayan natin sa Lebanon ng Foreign Affairs Department para sa posibleng paglilikas. Kasunod yan ng panawagan ng Israel na lumikas ang mga nasa timog na bahagi nito pareho sa abiso nila noon bago umatake sa Gaza. Nakatutok si JP Soriano. Alingaw-ngaw ng sirena na sinundan ng pagsabog. Go! Ang nasaksihan ng paulanan ng Iran ang Israel. Nang mahigit 180 ballistic missiles itong Martes. Oh my God! Kabilang sa mga nagkubli sa mga bomb shelter o mamad, ang mga kababayan nating nagtatrabaho roon. Sarado nyo! Ganti ito ng Iran sa pag-atake ng Israel sa Hezbollah sa Lebanon. Kaya nabanggit ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang ground operation ng Israel doon nang ihayag ang pagkabahala sa paglalapan ng tensyon sa Middle East kasunod niyan. Hinikayat ng DFA ang lahat ng partido na umiwas sa pagpapalala pa ng karahasan at umaksyon tungo sa isang mapayapang pagresolba sa gulo. Pero ang Israeli forces nag-abiso pa sa 20 bayan sa timog na bahagi ng Lebanon na lumikas sa lalong madaling panahon. Pareho yan sa abiso nila sa Gaza noon bago ito lusubi sa kasagsagan ng Israel-Hamas war. We already have plans in place in various countries that might be affected, including Lebanon. The DMW have already are working very hard to institute their plan and trying to get arrangements ready for the Filipinos in the area in case they have to evacuate or be repatriated. Mahigit 11,000 ang Pilipino sa Lebanon na karamihan ay nasa Beirut. Nasa southern Lebanon ang sentro ng bakbakan, kaya kinontak na ang mga Pilipino roon para maiuwi. They have already identified where they are and they've already contacted those whom they can contact in southern Lebanon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang lawak ng pinsala ng bagyong Julian sa kanyang home province na Ilocos Norte. Isinangguni niya rin sa Public Works Department kung bakit nasira ang ilang flood control projects doon. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban.
ng GMA Regional TV. Sa pananalasa ng bagyong Julian sa Ilocos Norte, umabot sa halos 1 bilyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura ayon sa lokal na pamahalaan. Sa tindi ng epekto ng mga pagbaha, isinailalim ang Ilocos Norte sa state of calamity. Kabilang sa mga nasira ang dike sa Barangay Gabo Norte sa Lawag. Namahagi dyan ng Pangulo ng financial assistance at relief goods na nasa 800 recipients ng AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program. Inanunsyo din ng Pangulo na magpapagawa siya ng bagong dike. Nagsagawa rin ng Pangulo ng aerial inspection at nag-ikot sa Ilocos Norte para raw masuri ang lawak ng pinsala ng mga nagdaang kalamidad. Sa post-calamity briefing sa Lawag City na pinangunahan ng Pangulo, tinanong niya si DPWH Secretary Manuel Bunuan kung bakit nasira ang ilang flood control project sa probinsya na ilang bagyo na raw ang pinagdaanan. Before sa mga typhoon, hindi nasira ito eh. Panahon ko pa ito eh. Matibay naman. Ba't kaya nasira ngayon? Silted yung riverbed. Yeah. So, grabe na pala ang siltation dito. We have to do something. We'll figure something out. I'll talk to whoever we can talk to who can help us. Ipinag-utos ng Pangulo ang paghahanda ng financial assistance na ibibigay sa mga apektadong residente. Tumanggap din ng 100 million pesos na financial assistance ang provincial government ng Ilocos Norte mula sa Office of the President. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras.